Kevin, Elena, finally. At talilipay kay ko karon nga ako'y nakapribilehiyo nga muhatag aning wedding talk. Kay very close man ako ning duha. No, in personal, as a family. So, mahimong parte sa inyong special occasion o sa pagsugod sa inyong kaminyoon, lipay kay ko nga naakaron kauban ninyo dinhi sa tubangan uban ni inyong mga bisita. Pila na lang ka minuto, murag duha man to ka oras ning akong talk. So tawgon na niya mo Mr. and Mrs. Makasyal. Ready na si Helena? O kini nga okasyon extra special ni, no? Para sa inyong duha kay naaman ang inyong mga mina sa kinabuhi din nga todo suporta sa inyong relationship. So mo nang gusto namo patindugon ang family ni Kevin o family ni Helena kalihok tindog para maila mo sa mga bisita namo na adin ni karon. Nalipay pa ta mga isuon, mga bisita nga naa sila dinitanan aron mag-congratulate sa pamilya. Okay, thank you palihog lingkod. So, ang uban sa inyo gikan pas layong lugar no? Kay para maka-witness din ang special na occasion sa kasal nila Kevin o Helena. Actually, kining kaminyoon, mo niya ang special na provision gikan sa atong langit ng amahan, si Jehovah nga Diyos. O kabalo mo, Kevin, Helena, gusto ni Jehovah nga siya'y maunag hatag sa inyong regalo. Atong basahon ni Jose gisulti, Jose regalo niya sa inyong duha. Sa Santiago, dinita sa 1, versikulo 17, diya sa unang bahin. 1:17. Sa unang bahin, mato dinhi, ang matag maayong gasa o matag hingpit nga regalo. Unsa gisulti dinhi? Sige, paabrihon nato sila. Santiago 1:17 sa unang bahin, usbon ako, no? Ang matag maayong gasa o matag hingpit nga regalo naggikan sa itaas. So si Kevin giregaluhan ni Jehovah og Helena. Si Helena po giregaluhan og Kevin. Now, to represent the couple, lami magunang atong disgutan kung unsay nahitabo atong unang kasal dito sa Garden of Eden. Nakabalo mo sa nahitabo atong may suon, may gala. Palihog daw atong lantawon tong naa sa Genesis, no? Dinita sa Genesis chapter 2, verse 21 and 22. Atong lantawon sa gihimo ni Jehovah kay nalungay man siyang Adan. No? Unsay sulti dinhi? Busa gipa hinanok ni Jehovah nga Dios ang tawo ug samtang siya natulog, iyang gikuhaan siya usa ka gusok dayon gitak-op ang unod sa dapit diin kini gikuha. Dayon sinitabo sa gihimo ni Jehovah ug ang gusok nga gikuha ni Jehovah nga Dios gikan sa lalaki, unsay ang gihimo? Gihimo niyang babayi, no? Ug iya kining gidala sa lalaki. So inana day kasimpleng kasal sa una, no? Danon ang lalaki sa babayi. Wala na wedding ceremony day, Kevin. Minus sa gasto, no? Oo. Sa ancient Israel, maupod ang wedding party kanang sa lalaki
at bisitaon nila tong bayi. Kuhaon tong bayi, dalon sa balay. Tapos ng kasal. Pero, kasi man ng resepsyon. Asa may imo anak. Murag mas mayo pod karon sa. So inato to, pero matik ni Kevin, kung si reaction ni Adan. Palihog nagbasa na, ikaw basa kay, kunyari ikaw si Adan, no? Dahil nakita ni mo si Helena. O basa ko nun Genesis 2 verse 23. Genesis 2:23. Unya ang lalaki mingon, sa katapusan kini ang hug sa akong mga hug, ug tunod sa akong tunod. Siya tawgon nga babayi, kay gikuha siya gikan sa lalaki. Okay, salamat din. Muna imong feeling pagkita nimong Helena, siya imong unod, sa unod. Kabalo mo, kana nga expression, kana balak no, murag si Philip Caro ganihasa. Itong hatag niya sa introduction, no? Kay, maguti, feeling mo na ka namang, na, sana, from the, out of the heart, the mouth speaks. Mugawas yun ba? So, muti gibati ni Adan. Mo gibati. Pag sulod na kayo dito, kapag paspas kaglakahoy, kuha din si Lina. Di ba? Excited naman, Kevin, no? So, inana ang feeling sa lalaki. Nga, sa dihang nasa iyang kasal, excited kayo. Dayon, nabay gihatag na wedding talk? Wala na. Pero, gamay reminder si Jehovah. Atong basahon ko nun, ini sa Genesis 2 verse 24. So, okay, ikaw basa kay para makadungog yung papa mama. Muhila ko niya si baby, pero okay lang. Ay laka kayo. Sige. Genesis 2. Mao nga ang lalaki mubiya siyang amahan ug inahan, ug siya moipon sa iyang asawa, ug sila mahimong usa ka ulo. Okay, salamat. Na-prepare naman ni Feby ang kaugalingon aning panahon. Abot man yun na Feby, no? Pero di balik kay silingan naman, dool raman. Di ba? Pwede sa ilang kang Lorenzo o kang Merna, dool rapod. Kay pikas kalye raman. No? Pero maglain yun sa. No? So, na-purpose para kamo, magkinabuyo mo nga one flesh. Dahil kabalo mo nga, unsay purpose sa kami yun? Kevin, unsay purpose? Para mo sanay. Inumdumi na basahan ko ng teksto. Uspan na itong basa ng teksto. Yun din mao nga ang lalaki mubiya sa iyang kinsa? Amahan ug inahan. Pangutanan na ba'y amahan ug inahan si Adan? Wala. Pero anong din namin yun nga amahan ug inahan? Kay, paano man ito marriage arrangement? Kay kung manganak sila, magkaapo sila, mo na to. So, ang purpose ko ay Kevin, so, ayaw pakyasa ng balaod ni Hopa, ha? Pasensya mo kay ako inyong ipakasal. Daan panagit ko. Dayon, napag-isulti din kay one flesh naman mo, pasabot, bisag asa ka mo lakaw Kevin, upan din mo Helena. No? Gawas kong trabaho kay laylay mamong trabaho. Pero kung magsige mo ba, mula ka bakasyon, upan din matong Manila, matos probinsya, upan din mo si Helena. Nga naman kay usa naman mo ka unod. Di ba? So, karon ingon nga usa ka unod. Kung di mo mauban si Helena, for whatever reason, pagitaon, asa man si Helena, nganong dili man siya uban nimo. Di ba?
So, expect na ni Helena nga, mupalit kag plane ticket, duhag yun. Dili kay usara. Oo. Kahilig naman ni mo Travis Kevin. So, muna, no, Kevin. Pero nung nato, nga ingon kay naa naman gudta sa Pangindaron, sakto Pangindaron, kining kami niyo, dili ni siya matawag na itong joyride. Kaya ba, may man, kanang joyride, adventure. Dili, kaya nga no, kunay, tunghang problema, mawala o niya itong joy. Right na lang bilin, no? So, makadaot na sa relationship. So, kini siya nga kami niyoon, no ato ni taong kung nag-usak ka biyahe, nga na ay destinasyon. Di ba? Nga, ang destinasyon nato, mao ang forever. Dahil, batik di ang atong tema sa atong pakigpulong, dungganong kami niyoon sa mata sa Diyos. So, tingali mangutana ka, Kevin, masa man ang miyong ka, kining among kami niyoon dungganon. No? Sa mata sa Diyos. So, naiduha ka buok word na bantay ninyo. So, unsa man ang duha ka word? No? Una, love. Ikaduha, happiness. So, kung ang inyong kami nyo ang galit puno sa gugma, dayon malipayon mong duha, unsa na siya? Dungganong kami nyo. Karon mga igsuon na naadini, reminder po ni para sa inyo. Pero actually, kato, usaman to ka-instruction ni Jehovah, no? May mong one flesh. Actually, nagpa siya ilain, pero wala masulat sa Bible. Kay pareho, ikaw, engineer man ka, ikaw, businessman ka. So, si Jehovah po is the great mathematician. So, si Adan ug si Eva, sa dihang giminyo sila ni Jehovah, nakatag siya short advice. Gitawag niya to og the arithmetic of love. Bago na may son. Arithmetic of love. Duha ta ka oras na? So, ingon dito, paminaw kay Bin. In the arithmetic of love, 1 plus 1 equals everything. Basta kung mag-ubal mo na, kumplito na. Wa na may kon, pero matikdi. 2 minus 1 equals nothing. So, muna yung advice ni Jehovah nga, 1 flesh mo, 1 plus 1 equals everything. Ayaw na ito ikaduha. O, dito rata. Dahil karon pangutana na ito, may sukay, di ba ningunta nga, sa ito, Kevin, nga ang dungganong kami niyoon, puno o gugma o kalipay. So, pangutana, so, sa paagi, mapalungtan ninyo ang kami niyoon, uban ang gugma o kalipay. Bueno, guys, kung taga niya nga, naamo sa usa ka biyahe, usa ka journey. Parang mas gwapo ng journey, no? Kay English man. Di ba? Journey. Kanang biyahe, magumurag dagdag karga. Dito na natas journey. No? So, kini yung journey to forever, na ay mga gamayng reminders ani. Unsa may atong mga reminders kay gusto man ta nga maabot ninyo ng inyong kaminyoon hangtod sa paraiso. Di ba? Kay forever man dito. Oo. Nga malipayon mo. So, sa unang bumubiyahe, Kevin, kuha din ka sa imong cellphone kay kuha makag-app, no? Kung sa ato ng biyahe nga literal, konsulta din ka sa Waze. No? Pero sa inyong kaminyoon, kinalan po maayo nga navigator. Wala laing pinakamayng navigator kundi si Jehovah nga Diyos. So, ang atong himuon nga app mao ang Bible. Mo ni gisulti sa Bible, Kevin, no? Atong pabasa kay Helena na pod. Isaiah 30 versikulo 21. Palihog daw, Helena. Isaiah chapter 30 verse 21.
sa verse 21, kung mahisalaag ka o mutipa sa tuo o sa wala, makadungog kag tingog sa imong luyog nga mag-ingon, kini ang talan, nakaumuliin. So, musunod yung taana pag di ta mawala, no? So, kinalan, mukonsulta ta kanunay sa Bible, no? Especially sa inyong kaminyoon. Dayon, syempre, di na to kalimtan nga, pag nagbiyahe ta, kay layo man ni siya, kinalan i-check up ninyo inyong coaching dala. No? Unsa man ni siya, ano gitawag kali o blow baguettes? Kay balo man anak, mga isod? Blow baguettes, no? Mo na yung memory aid para may numduman mo unsay atong imong i-check. Unsa man ang blow baguettes, no? Battery, light, oil, water. Blow. No? Baguettes, unsa man na siya? Brakes, air, gas, engine, tires, and self. No? So inana, no, samtang pud kita magbiyahe tapos padulo sa forever o kamupod biyahe sa forever. Inyo pud giandam yung kaugalingon nga pag mo aydo mo unya sigurado gyud ang aydo. Di ba? Oo, kay kinalan ready man. Mo tong importante katong letter S. Self. Dayon, siyempre sa biyahe nyo, dagan mong bitbit. So, kinahanglan po nyo unsa man, strong cord na may dalang lubid. So, kana siya, ligo na siya nga naman. Kay, danon man mo na mga pinaka-importanting gamit sa inyong kinabuhi, sa kaminyoon. Di ba? So, kinahanglan, sa butang kabiyahe mo, agi mo lubak-lubak, di ito mahulog inyong karga. Diba? So, kabalo mo, Kevin, katong gisulti sa Ecclesiastes 4:9 sa 12, naghisko to katong tulo ka, unsa gito na? Tulo ka, nalimot magkus binisaya. Ha? Bakuon? Bakukon na pisik. Oo. Na kato, kinalan, dili lang kamong duha, kinalan apil yun si Jehovah sa inyong kaminyoon para dili mahulog itong pinaka-importante mga gamit sa kinabuhi, ilabi na kong minyo na mong duha. Di ba? Dili mahulog. Dayon, Elena, nako'y pabasa ni mong teksto. Kini siya, mo ni another purpose atong pisik. Basaha ko nun ni 1 Corinto 7:39. 1 Corinto 7:39. Ang usa ka asawa nagapos hangtod mabuhi ang iyang bana. Apan kung ang iyang bana may tulog sa kamatayon, siya gawas nun nga maghinyo ang bisan kinsa ang gusto niya. Basta diha lang sa Ginoo. Salamat. So sa unang bahin, gali sa imong nabasang teksto, Helena, unsa gali ka? Kay nagminyo na kang Kevin? Unsa pag microphone na? Usa ka asawa Tapos, nagapos gapos. mabuhi ang iyang bana. so, gihita na rin ka. Di nakakabuhi. Oo. No, mo din kami yun. No? Nanas referensya din ako imbento na ha. O nana diha. So, kinakaupan yun na sige. Now, mo na kung na mga problema, di yung ka pwede, Kevin, di mo pwede uli ni Renzo. Kay silingan na ba mong duha niya, ano? Piliin mo na yun na. Di ba? So, solve your problem among yourselves. Di ba? With Jehovah's help. Okay, so klaro na to. So, karon kay kung sa tema na to, Kevin, dungganong kaminyoon. So, imong bana, unsay papel nimo para mahimong dungganon ang inyong kaminyoon? Para respetuhon ka ni Helena. Bueno, naay advice sa imo. Naay Bible principle.
1 Corinto 11:3. Palihog daw basa. 1 Corinto 11:3. Apan gusto na kong ibalo mo nga ang ulo sa mga lalaki mo ang Kristo. Sa baylo ang ulo sa babayi mo ang lalaki. Sa baylo ang ulo sa Kristo mo ang Dios. Okay, salamat. So, diha sa imong nabasa, Kevin, sukad karon, ikaw na unya ang ulo ni Helena. So, you're the boss. Nga, ingon nga ulo, wala ka pasabot nga. Pasagad-sagad lang kang ulo, no? You will be a loving boss. Di ba? A loving head for Helena. So, muna, ato ipadayon to atong ilustrasyon sa pagbiyahe. So, gawa sa kaspalay. Drive na kasi mo auto. No? Pero sa paggawa sa balay, ayong kalimti si Helena. Upan si Helena sa imong biyahe. Dayon, abot mo itong unang kanto. No? Dayon, dito sa unang kanto, galikwa man kay traffic light din eh. Mabot sa Tagbayawan. Itong Bayawan. Layo ako, no? Pero sa Manila, dagan mag traffic light dito. Kita ka o red. Di ba? So, pag na-red, hunong ka. Dahil mo green. Pag musiga ng green, dayon, wala ka mo go. Unsay may tabo. Daghan maglagot sa likod. Businahan ka. So, unsay pasabot anang green light di ay? So, go on loving Helena. So, kung malintan mo na nga sugo, Kevin, daghan kag kontras likod. Ha? Daghan kag kontras likod. Mo nga siguraduon ko nimo na go on loving Helena. Dayon, samtang gabiyahe mo, kay highway naman, kita mo og sign dito. Kanang gitaw ko gasoline station. Dayon, si Helena manguhita. Hunong tas gasoline station. Kaya tingali, gusto siya mukaon o gusto mo gamit sa CR. Tingali ikaw, busog ka. Hindi po ka kaiion. So, pero kay tungod kay love man mo si Helena, mo hunong yung ka sa gasoline station. Nga naman, kay kanang paghunong nimo sa gasoline station, pasabot, you care for your wife, especially her needs. No? So, naay Bible principle na dito sa Roma 15:1 ug 2. O di na nato nabasahon, Kevin. Ay, sa kwadra, naka-record man isa. Madunggan na nila na. Oo. Now, so nakoy reminder ni mo, Kevin, nga sa una, mag-drive ka, ikaw na usa. Karon duha na mo. Pero, guwapa kayong pasahero, so di ka maboard. Ha? Di ba? Nung dumi, nga imong pasahero, ang iyang kinabuhi, nagdepende sa imong pag-drive. So, kinalan, mag-amping ka sa imong pag-drive. Now, na yung abot mga problema, sama sa ordinaryo nga biyahe, may mga problema mo abot. May usahay, nawala mo. May usahay, kusog ulan. No? Zero visibility. So, usay maabot man ang lugar nga, medyo tungod kay zero visibility, hadlok ka kay pwede mo ma-aksidente. So, unsay mo ni mo ingon driver. Adi pag magpapaspas ko kay para malampasan akong bagyo. Di ka kalampas og bagyo, ikaw ra. Di ba? Kay mas kusog man ang bagyo. So, unsa may mo nimo? Magpahinay ka drive. Dayon, pasigan din kasi imong fog light. Dahil imong bantayan toong lane, kanang lane marking gali. Nga importante man ang lane marking para di ka mahulog sa pangpang. So, kanang lane marking mo na ang atong pagkonsulta sa Biblia. No?
So, Kevin, pag may problema, consult the Bible. Dayon, kay biyahe man na, di man ikaw o sa gabi, dagan may naunan nimo. Imong sundan tong tail light, katong pula. No? Kung asa padulong tong pula, sundan mo tong pula. Nga naman. Okay, kung di sila maksidente, di po ka maksidente. Di ba? So sa inyo pong kaminyoon, mangita po mo ang mga mature, mga hamtong na mga magtiayon, na pwede niyong himuong unsa man example. O na imong kuan, imong ugangan. Di ba? Walang to, Kevin, no? Ready na mo, advice. O Helena, na po imong ugangan ini. Hatag na sila advice, no? So, lantaw, sige, unahan. Tung tail light, hindi mo mawala. Dayon, Kevin, nung tumi, si Helena, pwede po makatabang nimo sa biyahe. So, pwede kami ng Helena, paliw daw lantaw dito sa side. Asa na tadapit? Di ba? Ang side, normally naaman sa passenger side. So si Helena, kuan murag na layo na ta. Hapit na ta. Di ba? So makatabang si Helena, o kana kapasabot lamang na, kung mo na himuon, no, you are a good driver. You are a good husband. You are a good head. Nga naman, kay wala ka pasabot ulo ka, ikaw tanan masunod. No? Pwede ka mo konsulta sa imong asawa. Pag imo nang napakita kang Helena, nga yung ka na imong klaseng gugma, balo ka si Helena, mahimo nimong SSS. O dili na mo hatag tensyon nimo, no? Pero SSS, nga naman, kay si Helena, mahimong submissive. Supportive. Dayon, secured. So, panatag ba? No? So, mo na'y mabati ni Helena kung ikaw usa ka maayong ulo. Karon din napunta kang Helena. So, si Helena, usa imong contribution para sa inyong madungganong kaminyoon. No? Para ikaw higugmaon ka ni Kevin o todo-todo. Ay no, una na ato'y instruction si Jehovah para kay Kevin. Palihog daw Kevin, basa ang 1 Pedro 3:7. 1 Pedro 3:7. Pedro 3:7. Sa samang bagi, kamo mga bana, kadayon sa pagpuyo uban kanila sumala sa kahibalo. Pasilungi ang mga babae nga mas uyang nga sudlanan. Kay sama ninyo, manununod sila sa kasa kinabuhi, aron dili mababagan ang inyong mga pagkampo. Okay, salamat. So, honor your wife. No? So, nga naman kay kana ba yang imong misis mo pini nakapakumpleto nimo. Sama kang Abraham, akang Adan, no? Di ba? Lipay kay siya na siya asawa. Kita ko siya elipante na Paris. Katong giraffe na Paris, siya way Paris. So pagkakuha kita sa Paris, ay lipaya. So mo po nang imong pakita kang Helena, you honor your wife. Ingong sukli, unsa may mo ni Helena? Atras ko sa kateksto, 1 Peter chapter 3 verse 6. Palihog Helena kay imo ni. Sama nga si Sarah nagmasinugtanon kang Abraham nga nagtawag kaniya Ginoo. Ug kamo mahimong iyang mga anak kung padayon mo mubuhat ug maayo ug dili magpadaog sa kahalin. Salamat. So, unsay tawag ni Helena kang Kevin? Ginoo. Murag isod kay dito ko na Ginoo kay. Murag kuan na kayo sa, pero kinaraan mo na. Pero wala man ka pasabot nga tawgon mo sa Ginoo.
Master, Lord, here's your breakfast. Wala ka nagkapasabot nga mauna ano, pero ipakita lang man ang deep respect to the husband. Karon, Helena, so naay tulo ka Bible principle atong isgutan karon. Ang una kaning Efesos 5:22 hangtod 24. Palihog daw basa. Ikaw basa ro kay para manimo ni. Tulo ka Bible principle. So una, Ephesians chapter 5 verses 22 to 24. Ang mga asawa kinahanglan magpasakop sa ilang mga bana sama sa ilang pagpasakop sa Ginoo. Tungod kay ang bana mao'y ulo sa iyang asawa, sama nga ang Kristo mao'y ulo sa kongregasyon, kay siya ang manluluwas niini nga lawas. Sa pagkatinuod, sama nga ang kongregasyon nagpasakop sa Kristo, ang mga asawa ang may sab nga magpasakop sa ilang mga bana sa tanang bulan. Okay, salamat. So, ang himuon ni Helena magpasakop sa iyang bana. Sakop kang Kevin. Support Kevin. Kay mo matay imong usa sa S no? Supportive. Di ba? So kung may problema si Kevin, ready din mo tabang si Helena. No? Kaya kung nag-drive si Kevin, ay nawala na ta pala na check asa na ta. Pindot si Helena sa Waze, yan yung taon asa na. Di ba? O kana, kung sama na siya, o pwedeng Bible. No? Konsulta sa Bible. Kay dili masata na higayon, si Kevin, nakabalo sa tanang Bible na may mga, ikaw po rin nakabalo ato. So, ito yung makatama ka kan Kevin. Pero samtang di ikaw gahatag advice si Helena, na usa ka butang nga ayaw yung kimua sa kariwa ng driver. Kung sa man ko, do not be a backseat driver. Uy! Lampas na ka! Ana, taranta ba ng driver na, no? So, pasagdan mo ang driver. Di ba? No? So, do not be a backseat driver. So, inunua, no? Ato itong sundo ning nasa Efesos 5:33. Palihog daw. Efeso, labi ni natin tagabasa sa kay ma-feel man nila ilang dibasa. Sige, palihog. Sa 33, hinuon kinahanglan hidumaon sa matag usa ang iyang asawa sama sa iyang kaugalingon. Sila imbahin ang asawa angay nga adunay dakong pagtahod sa iyang bana. Salamat. So, i-emphasize ditong respect, no? Pero ginibutan ko lalong na pagtahod. Deep respect. Kabalo mo, gitawag tong kung if love is the heart of the relationship, respect is the lungs. Muna'y gahatag na kinabuhi, no? Dili ba mo tibok ang kasing-kasing, walay respect, walay lungs, no? Oo. So, importante kay ni siya. So, kay tungod kay kining respeto importante man, so kung na'y masipyat gamay si Kevin, dili na to sa wayon, inantikaw. Nga ano kung kang sister ano yung gusto, natawa. O dili dahil, no, kanang blame. No, dili ta mag-assign o blame. Nga naman, sama sa biyahe, Kevin, Helena, kita man ang sign nga na ibutang road under construction. So inana po si Kevin nga Kevin is a work in progress. He's trying to be a better husband and a better father. Akong klaruhon to, okay ba to, Erwin? To your children. So di lang usa. Sakto daw. No? And a better provider. So, kung na'y problema, di slow down. Imo siya hinay lang. No? Kaya nga naman, road under construction. So, dili ta kinahanglan ma-impatient ka ng, saan na impatient? Kung saan man nas Bisaya na impatient, dili pasensyoso. Sakto ba ron? Mo na.
Do not be impatient. Then, number 3, nakaduha na takateksto, no? Ikatulo, di na ni basaha ayaw, kay taas kay ni. Oo, Proverbs chapter 31. Be a capable wife. So, kay ikaw may magpakumpleto kang Kevin, so na yung mga butang nga, ikaw rin po'y makahimo ani. Diba? No, ikaw ang cheerleader ni Kevin. Diba? Kung down siya. Tapos kung stressful siya, pwede ikaw source of calmness. Pagpakalma kang Kevin. Tapos, kabalo ko sila na may abilidad mo po na luto-luto gamay, no? Balo ka, nakatilaw di ako siyang giluto sa una. Katilaw na ka? Ha? Mango float. Ha? Pero problema na ako kay diabetic naman ko, hindi na po kakapos mango float. Tilaw na lang. Pwede ko nyo imbitahan kayo mo. Tilaw ko atong mango float. So, ningo sila nang taas-taas naman na inyong tok dito. Di pa baka mahuman ani. So, karon dini nata sa sunod. Nahuman na to, naisgutan na nato to inyong roles para sa mag-contribute mo sa dugganong kaminyoon. So, karon dini nata sa ugmara ang halawong na gugma sa inyong kaminyoon. So, importante yun ang love, no? No? So, how deep is your love? Diba? So, cultivate deep love in your marriage. Ngayon sa kateksto, nindot kayo, Kevin, paliw daw basa, Colosas 3:14. Di pa ta mga to dito, kuan? Asa ta? Ha? Alta tierra? Ha? Tierra alta. Balita dito ako, kagay di oro dito. O dini, tierra alta, kainit pa ron, so pwede pa ta mag-talk aircon man. Oo. No? Sige, palihog daw, Kevin. Colosas 3:14. Apan gawas na ining tanan, isulob ang gugma, ikini ang higpit nga bukos sa panakiusa. Okay, salamat. So, gisgutan diya kabahin sa gugma. Sulob. Unsa? Sulubon ang gugma. So, unsay pasabutan na kanang clothe yourselves with love. So, gipakasama di ang gugma sa unsa galito? Gugma, love. No? Sinina. So, pwede din sininaon ang gugma sa. So, sa pagi kay kana sa nina, di ba na siya automatic tela sinina na, no? Tahion yun na siya. No? Then, may adjust. Okay, labi ng hapit ng kasal. O, mag-alteration na po. Di ba? O, inana po na. Samtang gakuan. Sige tao, kuan. Madugay, makumpleto. Mugwapo ang sanina, samtang nagkadugay. So, mo na identity sa usa ka dungganong kabinyoon kanang loving and happy couple. So, napunta nga mo na trademark ninyong duha, no? Na makitaan mo sa gawas, uy, naa ang happy couple, na ang loving couple, or na ang duck couple. Di ba? Oo. So, ang sanina po, gahatag po ni siya proteksyon sa lawas. So, mo ba ang gugma? Kung gugma mo sa usap-usap, walay laing agi-aging sexy, di naman natos Kevin, ano? Di na matras kay ikaw man ang iyang koan. Na naman siya SSS. Inundo pa ka? Submissive, supportive, and secure. Yan, no? Secure naman. Di ba? Oh. Karon, hinumdumi nga, kana, nagpagwapa na sa nagsulog anang sanina. Kanang love. So, karon, how do you express your love? So, nakoy ipangutana ko sa Kevin, pangutana ko usog. Kevin, anong ipakaslan man ni mo Selena? Kanang klaro ha? Kanang klaro tubag, o. Gugma na ko siya, period. Yeah. Pwede ba niyo palakpak ka Kevin na to yan?
I love you, period. Di ba? So, tinunan na lang, ato is kalibro akong, wa man ako nabasa kompleto, pero ganahan ko sa title na to, The 5 Love Languages. Kapasama to? Wala. So ako lang isultin nyo. Kada tao na ilaing-laing paagi sa pagpakita gugma. Na ako'y laing paagi nga gusto ni mo pakitaan ka gugma. So, kamo nalay evaluate sa inyong kagalingon. Kaya kailan naman mo sa usag-usa, no? Di lang ko mo sulti. Kamo lay hung duha. So, na 5. Kanang unang gitaw ko, words of affirmation. So, kanang bang ingnon ni mo, I love you. Gwapa rin ka karong buntaga. Na ba? Wow, kuan, kanang believe ko sa kumbana, kukihan kayo. Di ba? I love you. Mga notes ba na musulat ka? I love you. Text. Kana siya. Pakita ka o ka ng mga unexpected na mga messages. Ayaw ng copy-paste. Kanang kuan. Tininuod. No? Di kaduha ka ng physical touch. Dili man ni showing duha. O, kukita. Pero kanang mga hug. Kaming Sister Grino kay naman trademark na mo kugos, di ba? So napo niya mo inyo wala ko kabalo. Ikatulo kanang receiving gifts. Ang hatag regalo ba? Dili kinahanglan mahal, kanang pakita ra nga thoughtful. So kanang paghatagan siga di matahili na wow, nagyatag. Kita ko, Kevin, dako ra ba yung bulak ron? So, pag anniversary, mas dako ana. Mas dako ana. Dili, pakapin. Plane ticket. Di wala di ko ka na. Then sunod, quality time. Importante ka na, kanang kamuran duha. Lakaw-lakaw ra mo, kaya tawag mo sa to. HHWW. Kabalo, kinaraan mo to, no? Pero kiligram magyapon ang holding hands while walking dayon. PSSP. Pasway-sway pa. Quality time. O kanang anong sayop man ni ako nasulat. Anong mura og acts of love, no? So, namang action ng serve ka, acts of service, pakita ka, no? Kanang uban tawo, gana sila magkaedad na, magawas na. No? Ano magserbisyo ba? No? So, lutuan nimo og mango float. Di ko kalimot sa mango float kay mura gusto ko nakaong kuan nila na mango float. So, dinihili na inom dumi, Kevin, kanang kada adlaw, di ko ninyo kalimtan, mag-istorya ko mo, communicate. Kay, kanang communication, mauna siya ang naghatag kinabuhi sa inyong relationship. Kung love is the heart, respect is the lungs, communication is the lifeblood of a lasting relationship. So muna nga himuagin yung nga habit nga kinaiya na sa matag adlaw pakita niyo ang gugma sa usag-usa ug sa paghimo niyo sa ingon. Matuman tong nasa 1 Corinto 13:8. Palihog, Kevin. Napakoy 30 minutes. 1 Corinto 13:8. Ang gugma dili gyud mulubad. Apan kung may mga gasa sa pagtanagna, kini mawagtang ra. Kung doon na may pagsultig ng laing pinunungan, kini mahunong ra. Kung doon na may kagibalo, kini mawagtang ra. Okay, sa 13:8, love. Love, sa usan na sa kwan, ang gugma dili palihog daw basa kay kanang kusog. Ang gugma dili gyud mulubad.
Love never fails. So, mo na among gi-expect, especially sa inyong family na adini karon, nga kamo magpadayon nga magugmaon sa usag-usa. Ug mao nga kami nang hinaot kamong duha, Elena o Kevin, nga para sa usa ka wonderful journey, a loving and happy journey as husband and wife. So dinhi na human ang akong pakipulong mga igsuon. Ug karon atong tawgon si Brother Serafin Valdez Jr., ang officiating minister para i-administer ang inyong wedding vows. Palihog, Brother Valdez. Maraming salamat, brother. Hindi ako marunong mag-Bisaya ng kapatid, so tinanong ko yung couple kung anong gusto nila dito sa BAO. At sa dalawang wika, English or Tagalog, at gusto nila English. So, itong gagawin natin ay English. So, meron silang witnesses sa kanilang kasal at sila si Brother Erasto Cristo at saka si Sister Leia Tinoco. Pwede natin i-request sila at tayo maglagay ng dalawang